Hello mga kaanilog! Ito ang continuation ng Free Ren Season 2. Pero bago natin simulan ng recap, balikan muna natin ang mabilis ang huling nangyari sa previous season, kung saan. Pagkatapos nilang matapos ang trabaho, agad ibinigay ng lalaki ang reward kina Free Ren at sinabing maaari na nilang i-preserve ang lugar. Nagtaka si Free Ren at tinanong kung hindi ba para sa pagmimina ang barrier. Ipinaliwanag ng lalaki na isa siyang adventurer at matapos niyang masilayan ang magandang tanawin, iyon ang nag-udyok sa kanya. Sa huli, nagpasalamat siya dahil mapoprotektahan na niya ang tanawing iyon. Sinabi ni Stark na mabuting bagay ang pagprotekta sa tirahan ng iba na sinang-ayunan naman ni Fern. Bigla niyang naalala na baka si Hater din ang nagprotekta sa kanilang tahanan noon. Kahit sinira ng gera ang lugar, nagpapasalamat pa rin siya dahil naingatan niya ang mahalagang alaala. Ganoon din si Stark. Nang ikwento niyang umalis siya sa kanilang tahanan, naalala niya ang sinabi ni Fern na may tiwala ito sa kanya. Napansin din niyang lagi siyang pinapalakas ng loob ni Fern, kaya natanong niya kung bakit. Ngumiti si Fern, at habang nakatingin kay Free Ren, sinabi niyang ganoon din naman ang gagawin ni Free Ren. Makikita ang saya sa mukha ni Free Ren habang may bitbit na kung ano, kaya natanong ni Fern kung bakit bumili pa rin siya kahit mahal ang mga paninda roon. Sumagot si Free Ren na hindi mo kasi yun mabibili sa ibang lugar. Napangiti si Fern dahil inaasahan na niya ito, kaya nagtabi siya ng pera. Natuwa si Free Ren at pinuri pa siya. Dito na muling magpapatuloy ang kanilang panibagong paglalakbay. Samantala, ipinakilala ng isang matandang lalaki si Edel, isang second-class mage at eksperto sa mental magic. Pinapante siya ng matanda para muling i-re-examine ang lugar dahil naniniwala siyang makakatulong ang mga impormasyon na makukuha niya. Sinabi ni Edel kay Denken na hawakan ng kanyang kamay upang i-transfer sa kanya ang mga memories. Nang matapos ito, ipinaliwanag ng matanda kay Denken na ang trabaho niya ay i-maintain at i-manage ang barrier sa paligid ng Golden Land. Habang papaalis si Denken, sinabi ni Edel na sumuko na siya sa pagdalaw sa libingang iyon. Dagdag pa ng matandang lalaki, ang haharapin ni Denken ay ang pinakahuli at pinakamalakas sa Seven Sages of Destruction, si Moct of the Golden Land, at lalaban siya upang iligtas ang kanyang gold-turned homeland na parang isang hero sa isang fairy tale. Chapter 81, The Golden Land. 30 years after the death of the legendary hero na si Himmel, napadpad ang grupo sa Wise region ng Northern Plateau. Habang nagkakamping sila, lumapit si Fern kay Free Ren at may dalang sulat. Miss Free Ren, may letter po. Habang nakatitig sa campfire, nagtanong si Free Ren kung galing ba ito sa Continental Magic Association. Pero umiling si Fern. Hindi po. Personal request ito mula kay Lernen, ang first-class mage. Napaisip si Free Ren nang marinig ang pangalan nito. Hindi niya po ipinadala through the association, kaya feeling ko troublesome matter ito. Napatingin si Free Ren sa sulat habang tahimik namang nakikinig si Stark. Parang ayaw mong tanggapin. Hindi naman po official request, kaya okay lang siguro kung tatanggihan natin. Actually, ayoko talaga sa lalaking iyon, diretsahang sabi ni Free Ren habang naaalala kung paano siya minsang binutes ni Lernen sa balikat. Pero ibinunyag ni Fern ang isang importanteng detalye. May kasama pong grimoire bilang reward sa request. Pagkarinig nito, biglang nagbago ang tono ni Free Ren. Okay, gawin natin. Bahagyang napailing si Fern sa bilis ng desisyon niya. Dahil sa bagong mission, nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay hanggang sa tuluyang lumabas sila mula sa makapal na kagubatan. Sa kanilang harapan ay lumitaw ang napakalawak at kahangahangang tanawin, ang Fortress City of Wise, na kumikinang dahil gawa sa solid gold. Wow! Gold everywhere! 50 years ago, si Moct, isa sa Seven Sages of Destruction, ay ginawang purong ginto ang buong lungsod sa isang iglap. At kahit matagal nang kumakalat ang mga kwento tungkol dito, namangha pa rin si Free Ren nang malaman niyang ang Frozen, Golden City ay aktwal na minamanage ng Continental Magic Association. Isang napakalaking barrier ang bumabalot sa buong Golden Land, tuluyang sinisil si Moct sa loob. Alam ni Free Ren na siguradong may itatalaga ang Continental Magic Association para bantayan ang dangerous boundary na ito. Pero hindi niya inasahang ang makikita niyang guardian ay isang taong kilala niya. Pero hindi ko in-expect na ikaw pala, Denken. Sa gitna ng mga puno, nakatayo si Denken, tahimik na nakatingin sa kumikislap na barrier. Ibinunyag ni Denken na kinailangan niyang direktang makiusap kay Siri para siya mismo ang maging keeper ng barrier. May personal siyang dahilan, ang kanyang hometown ay nakabaon sa ilalim ng walang hanggang dagat ng ginto. Sa gilid ng overlook, malapit sa isang maliit na wooden structure, tahimik na pinagmamasdan ng grupo ang Golden Horizon. Binasag ni Denken ang katahimikan. Ironic, huh? From here, ang ganda pala talaga ng Golden Land. Napatingin si Stark sa isang structure sa malayo. Iyon ba ang hometown mo? Umiling si Denken.
Not exactly. Ang Fortress City of Wise ay pinamumunuan noon ng father-in-law kong si Lord Locke. Pagkatapos, itinuro niya ang pinakahilagang bahagi ng lugar. Doon nakabaon ang tunay niyang hometown, isang village na nilamon ng Golden Land ilang taon lamang ang nakalipas. Itinuro rin niya ang isang malaking mansion sa malayo. Matagal na panahon na ang nakalipas, doon kami nakatira ng asawa ko. Agad napansin ni Fern ang inconsistency. A few years ago? What do you mean? Ayon sa letter ni Lernen, 50 years ago pa nasil ang Golden Land kasama si Mock. Tama ba? Ipinaliwanag ni Denken ang harsh reality. Ang barrier ay para lang ikulong si Mock pero patuloy pa rin kumakalat palabas ang Golden Land. Kaya bawat taon, kailangang manually ay adjust ang boundary para hindi tuluyang malamon ang buong lugar. Makes sense. Naintindihan ni Frieren kung paano ito napapanatili ng Continental Magic Association sa loob ng maraming taon. Dagdag pa niya, kahit hindi raw tipikal kay Siri ang pag-iwas kay Mock, wise decision pa rin yon at ganoon din ang gagawin niya. Bilang keeper ng barrier, may espesyal na authority si Denken na makapasok sa Golden Land. Ibinunyag niyang nakapasok na siya roon para dalawin ang puntod ng kanyang asawa sa kanilang dating village. Tahimik na tinanggap ito ni Frieren bago siya direktang nagtanong. I see. Satisfied ka na ba? Nanatiling tahimik si Denken, kaya nagpatuloy si Frieren at nagbigay agad ng malinaw na warning. Let me tell you this first. Hindi kami tutulong sa iyo na labanan si Mock kung iyon ang balak mo. Agad nagdesisyon si Frieren na sobrang dangerous ng sitwasyon. This is as troublesome as I thought. Hindi natin tatanggapin ang request. Fern, ibalik mo ang grimoire. Napatingin si Fern, halatang nagulat sa biglang pagbabago ng desisyon niya. What's the matter, Mistress Frieren? This is unlike you. Lumingon si Frieren, seryoso ang ekspresyon. Unlike me, lagi kong ipaprioritize ang buhay natin. Sumingit si Stark, tila iniisip na baka sobra lang ang pag-iingat niya. Aren't you overreacting a little? Nakalaban naman na natin ang mga demons. Pero bago pa niya matapos, biglang bumalik sa isip ni Frieren ang isang malagim na alaala. Isang napakalaking figura na nakasuot ng dark cloak ang nakatayo sa harap niya, habang siya naman ay nakaluhod at talunan sa gitna ng wasak na mga haligi. Muling nagsalita si Frieren, mabigat ang kanyang tono. At natalo na rin ako noon kay Mock of the Golden Land. Bumagsak ang mabigat na katahimikan sa grupo habang unti-unting napagtanto nila ang bigat ng sinabi ni Frieren. Si Mock, isa siya sa 11 mages na nakatalo sa akin. Dahan-dahang naglakad si Frieren palayo sa kanila habang tahimik na nakikinig si Fern. Sa isip niya, muling lumitaw ang nakakatakot na imahe ni Qualt, ang Elder Dragon of Corruption, isa rin sa mga kalabang nakatalo kay Frieren. Lumingon si Frieren, matatag ang kanyang tingin. At kahit ngayon, hindi ko pa rin maisip kung paano ko matatalo si Mock. Habang nakatingin sa malawak na Golden Land, ibinigay niya ang huli niyang payo kay Denken. Mas mabuting panatilihin mo siyang sealed sa loob ng barrier kung gusto mong siguradong matalo siya, kahit abutin pa ng isang century o isang millennium. Bago pa tuluyang malamon ng Golden Land ang buong region, mauuna nang maabot ni Mock ang natural lifespan niya. Iyon din siguro ang plano ni Siri. Nayanig si Fern sa malamig na strategy na iyon. Mistress Frieren, that's just two. Pero pinutol siya ni Denken habang nakatingin sa wooden hut. Tama ka. Dati, iniisip ko rin na sapat na iyon. Mas heartless pala ako kaysa sa iniisip ninyo. Tahimik siyang humarap sa grupo, mabigat ang ekspresyon habang inaalala ang nakaraan. After mamatay ng wife ko, matagal bago ako nakabalik sa hometown ko. Yumuko si Denken, saka inamin ang katotohanan tungkol sa sarili. Hindi ako ganoong admirable na lalaki na palaging bumibisita sa puntod ng asawa ko. One day, I will return. Muling bumalik sa isip ni Denken ang mga alaala ng nakaraan, ang mga taong inilaan niya sa pagbabasa ng napakaraming libro, pagtanggap ng mga honors, at paglilingkod sa tabi ng royalty. Sa loob ng ilang dekada, paulit-ulit niyang ipinangako sa sarili na babalik siya. Pero lagi niyang ginagamit ang kanyang mga tungkulin bilang dahilan para manatili sa malayo. Ngunit mas malalim pala ang tunay niyang dahilan. Tahimik na inamin ni Denken ang kanyang kahinaan. Perhaps, dumating sa point na natakot na akong alalahanin kahit ang masasayang araw na pinagsamahan namin ng wife ko. A few years ago, isang old friend ko ang nagsabi sa akin na tuluyan ng nilamon ng Golden Land ang hometown ko, kwento ni Denken, habang naaalala ang araw na sinabi iyon sa kanya ni Lernen. Iyon ang first time na nagdesisyon akong bumalik. I'm truly heartless. Muli niyang tiningnan ang malawak na Golden Land bago dahan-daang naglakad pabalik sa forest path. Hindi ko kinuha ang role bilang keeper ng barrier para talunin si Mock, iligtas ang hometown ko, o dahil sa kahit anong noble reason. Yumuko si Denken habang nagpapatuloy sa paglalakad.
Ginawa ko iyon para sumuko na sa lahat. Tahimik na nagpatuloy ang kanyang mga hakbang sa gitna ng kagubatan. Akala ko kung makikita ko mismo kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng hometown ko matapos ang napakahabang panahon. Akala ko matatanggap ko na rin na tuluyan nang nawala ang memories ng wife ko pati na rin ang lugar na tinirhan namin. Na mahigit kalahating siglo ko na silang iniwan. Habang naglalakad sa tahimik na village, naalala ni Denken ang original niyang plano, ang gugulin ang natitirang buhay niya rito matapos tuluyang mag-let go sa nakaraan. Pero, napahinto ang kanyang tingin sa mga walang laman na kalsada. Tumingin siya sa isang bakanteng park bench na nasisinaga ng araw bago mapunta ang kanyang tingin sa mga bulaklak na namumukadkad malapit sa isang stone wall. Tahimik ang paligid, pero parang nananatiling frozen in time ang dating tahanan ni Denken, parang naghihintay pa rin ng isang resolution na hindi pa niya kayang harapin. Muling nag-flashback sa isip ni Denken ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang paglalakad nila ng kanyang wife sa village, ang pag-upo nila sa park bench habang nagbabasa, at ang panonood sa kanyang wife na humahanga sa mga namumukadkad na bulaklak. Lumingon si Denken kina Frieren at sa grupo, mabigat ang kanyang boses. Nothing has changed at all. Napalingon siya, tila nahihirapang tanggapin ang realization. Nothing has changed. Ilang taon pa lang ang lumipas ng lamunin ito ng Golden Land, pero bahagya niyang ipinikit ang mga mata habang tuluyang bumibigat ang kanyang damdamin. Nandito pa rin ang lugar na kinalalagyan ng pinakamamahal kong memories. Mag-isang naglakad si Denken patungo sa isang malaking church na nakatayo sa gitna ng mga puno. Pagbukas niya sa napakalaking double doors, umalingaw-ngaw ang bawat yabag niya sa stone floor habang dahan-dahan siyang naglakad sa central aisle. Huminto siya sa harap ng altar at tahimik na tumingin sa isang napakalaking winged monument na napapalibutan ng matatayog na stained glass windows na binabahan ng maliwanag na sikat ng araw. Sa harap mismo ng altar, biglang bumalik sa alaala ni Denken ang isang eksena mula ilang dekada na ang nakalipas, the day na hawak niya ang kamay ng kanyang bride sa kanilang wedding day, habang nakangiti ito ng buong saya at may mga bulaklak sa buhok. Pagbalik sa kasalukuyan, tumingin si Denken kay Frieren at nagsalita ng may tahimik na conviction. Hindi ko alam kung paano ko nabuhay ng ganoon. Tumayo siya ng tuwid, bahagyang lumambat ang kanyang ekspresyon habang tinatanggap ang kanyang nakaraan. Gaano man iyon katagal na ang nakalipas, gaano man kahirap at kasakit ang naging buhay ko. Saglit siyang tumahimik bago tuluyang inamin ang katotohanang matagal niyang tinakasan. Totoo at genuine ang masasayang araw na iyon. Tahimik na tinitigan ni Frieren si Denken. Malalim ang naging epekto sa kanya ng realization nito tungkol sa kanyang nakaraan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena ilang dekada na ang nakalipas, isang maliwanag at lunti ang field na puno ng namumukadkad na bulaklak. Noon, batang Frieren ang nakaupo kasama si Himmel habang pinapanood ang kanilang kasamahan na naghahabulan. Hindi ko gets kung bakit gusto mong makita ang spell para sa Field of Flowers. You really are strange, Himmel. Nakaupo si Himmel sa gitna ng mga bulaklak. Tumingin siya kay Frieren at ngumiti ng mahinahon. Frieren, you surprised me. I've never seen that look on your face before. Napatalikod si Frieren habang dahan-daang nahuhulog ang mga petals sa paligid niya. Well, this spell, paboritong spell ito ng master ko. I try to use it as little as possible, kasi naaalala ko siya. But it's strange. I feel incredibly calm right now. Nakayakap sa kanyang mga tuhod si Frieren habang sumagi sa isip niya ang alaala ni Flom na naglalakad kasama ang kanyang younger self. Tumingin si Himmel sa kanya, malumanay ang boses. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang pinagdaanan mo. Pero nai-imagine ko kung gaano ito kahirap at kasakit hanggang sa nakalimutan mong intindihin ang isang simpleng bagay. A simple thing. Dahan-daang nahuhulog ang mga petals sa pagitan nila habang nakatingin si Himmel sa malayo. I believe you were happy when you were with your master. Masaya ka lang noong kasama mo siya. And that's okay. Malumanay nang umiti si Himmel habang umiikot ang mga petals sa hangin. It's alright to remember, Frieren. Sa kasalukuyan, tuluyang naglaho ang alaala. Tahimik na nakatayo si Frieren sa gilid ng Golden Land. Humingi naman ng tawad si Denken sa grupo. Frieren, sorry for holding you up. Hindi mo kailangang tanggapin ang ganitong request. Nagpunta sa iyo si Lernen dahil nag-aalala siya para sa akin. I always intended to fight this battle on my own. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kagubatan. Besides, I have enough information to increase my chances of success. Hindi ako magiging reckless. Ayokong mamatay bago ko muling makita ang colors ng hometown ko. Pinanood siya ni Frieren na lumayo bago tuluyang magdesisyon. Alright, tutulungan ka namin, Denken. Bumalik ang bahagyang confident smile sa kanyang mukha. First of all, maghahanap tayo ng ibang paraan para mapataas ang chances mong manalo.
We can always turn tail and run anytime, after all. Chapter 82, Diagolds, the spell to transmute all creation into gold. Dinala ni Denken ang grupo sa maliit na wooden outpost na nakatanaw sa malawak na Golden Land. This cabin is for the keeper of the barrier. Pero kakaunti lang ang naging eccentric enough para talagang tumira rito. Pagpasok nila, ipinaliwanag ni Denken ang history ng mga dating keeper. According to what I heard, pumupunta lang dito ang previous keepers kapag kailangan nilang i-adjust ang barrier. Pagkatapos, umaalis din agad sila. Lumapit si Frieren sa bintana at tumingin sa kumikinang at cursed na landscape sa malayo. Understandable. Kahit naghihiwalay ang barrier sa Golden Land, masyado pa rin itong malapit kay Mok. Any mage would find it unsettling, wouldn't they? Napatingin siya kay Fern. Napansin naman ni Stark na tahimik at mapatla ito simula nang makita ang Golden Land. Fern, are you okay? Ang pale mo ever since nakita mo yung Golden Land. I'm fine. Bahagyang yumuko si Denken, tila nakaramdam ng guilt. Sorry. I should have thought of it. The Golden Land is too disturbing para sa mga hindi sanay dito. Samantala, litong-lito si Stark. Hey, ano bang pinag-uusapan ninyo? Lumingon si Frieren sa kanya. Hindi ka naman affected, di ba, Stark? That's why we can count on warriors in situations like this. Biglang na-realize ni Stark ang punto niya. If it's something only mages can sense, mana ba ang pinag-uusapan natin? Tumingin si Stark sa bintana, nakatitig sa malawak na Golden Land. From the Golden Land, so ibig sabihin, si Mok ba ay naglalabas ng insane amount of mana? Quite the opposite. Umupo si Fern at ipinaliwanag ang nakakatakot na reality ng kanyang nararamdaman. I cannot sense his mana at all. Kahit may barrier, dapat kaya ko pa ring maramdaman ang mana niya mula rito dahil sa spell na ginamit niya para gawing gold ang napakalawak na area. Pero, wala talaga akong maramdaman. Napayuko si Fern habang ipinapaliwanag ang eerie nature ng curse ni Mok. Hindi na-detect ng mana detection ko ang Golden Land bilang isang lugar na ginawang gold gamit ang magic. Instead, na-detect ko ito bilang isang napakalaking bukol ng purong ginto. Not magical at all. Tama ka. Ganoon ko rin ito na-perceive. Humarap siya kina Fern at Stark. Disturbing, isn't it? Yung hindi mo ma-identify as magic ang isang bagay na dapat ay magic. Biglang nag-flash sa isip niya ang naging encounter nila ni Mok habang binabanggit niya ang pangalan ng spell. Ginagamit ni Mok ang Diagolds. Isang curse na kayang gawing gold ang lahat. Sinubukan ni Stark intindihin ang concept. If I remember correctly, curses are spells used by demons and monsters, and humans still don't know how they work, right? Sumingit si Denken para linawin. More accurately, curse is a general term for spells that change the state of living beings or matter. Halimbawa, spells na nagpapatulog o ginagawang bato ang target. Napaisip si Stark. So, para ma-dispel sila, kailangan ng magic ng priest, the magic of the goddess. Kalmadong sumagot si Denken. If it were an ordinary curse, maybe. Dagdag pa ni Frieren. Pero noong long war against the Demon King's army, countless heroes in the northern lands were turned into gold by Mok. At hanggang ngayon, nananatili silang golden statues. Not one of them has ever been restored. Nervously na napatingin si Fern. Does that mean? Diretsahang sumagot si Frieren. Yes. Hindi kayang i-dispel ang Diagolds kahit gamit ang magic ng goddess. It's the most powerful curse I know. Muling bumalik sa isip niya ang malagim na alaala ng mga taong tuluyang naging ginto. At dahil hindi natin ito ma-identify bilang magic, impossible din itong ma-block ng defensive spells o kahit iwasan. Kaya naman, si Mok of the Golden Land ang itinuturing na pinakamalakas sa Seven Sages of Destruction. Quite frankly, I don't think we stand a chance of winning. Kailangan pa nating isama si Ciri. Tahimik na nakinig si Denken bago siya humakbang pasulong. Let me explain everything, including that matter. Humarap siya sa grupo at ibinahagi ang mahalagang impormasyon. Ang predecessor ko, si Lernen, ang first-class mage, ay nag-investigate sa loob ng Golden Land bago ko siya pinalitan bilang keeper. May mga impormasyon din akong natanggap mula kay Edel, ang second-class mage na sumama sa kanya. I'll start at the beginning. Pero agad siyang pinutol ni Stark. Start with the conclusion first. Napahinto si Denken at saglit na natahimik, tila inaayos ang flow ng kanyang kwento. Samantala, nag-shift ang scene sa isang horse-drawn carriage na naglalakbay sa dirt road. Sakay nito sina Lernen at Edel na halatang pagod na pagod. You've done a great job, Edel. Ilang araw na lang, makakabalik na tayo sa Oberst. Nakayuko si Edel habang nakasandal sa carriage, halos wala ng lakas. Never again. Investigating the Golden Land was like a living hell.
Tumingin si Lernan sa kanya ng may appreciation. But we were able to gather valuable information for Denken. Makakatulong yun para mailigtas ang hometown niya. Sumandal si Edel sa gilid ng carriage at tumingin kay Lernan. Parang favorite mo si Denken, huh? Can I ask why? Saglit na nag-isip si Lernan. It might be a bit of a long story. I don't care. Wala rin naman akong ibang gagawin. Patuloy na umaandar ang carriage habang tanaw nila ang mga punong dumaraan. We've been friends for a long time. I was an Imperial Mage when I was young. Nagsimula kaming magtrabaho ni Denken doon around the same time. Denken came from the Imperial Army. Ako naman, galing sa isang wealthy noble family. Lumabas sa kanyang alaala ang kanilang younger selves, si Denken na disciplined at seryoso sa kanyang military uniform, habang si Lernan naman ay tahimik at refined. But Strangely, nagkasundo kami. We enjoyed working together. Makikita sa mga alaala nila ang mahabang oras ng pag-aaral, sama-samang nagbabasa ng makakapal na libro sa archives at tahimik na nagkakwentuhan tungkol sa magic at iba't ibang kaalaman. Bahagyang napangiti si Lernan habang inaalala ang kanyang nakaraan. I was a man of many talents, but I lacked social skills. Kaya nawala ang posisyon ko at a young age. Denken was the only one who stood by me through it all. Sa flashback, makikita ang batang Denken na matapang na ipinagtatanggol si Lernan sa harap ng kanyang superior. Habang tahimik na nakatayo sa likod si Lernan, inilagay ni Denken ang kamay sa kanyang balikat bilang simpleng gesture ng suporta. Balik sa carriage, tahimik na tumingin sa labas si Lernan, puno ng gratitude. At that time, ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, babayaran ko ang kabutihang ipinakita niya sa akin. He was an awkward young man like me, pero may enthusiasm siya na wala sa akin. At higit sa lahat, isa siyang incredibly devoted husband. Bahagyang ngumiti si Lernan habang inaalala ang kanilang younger days na magkasamang umiinom sa isang tavern. Palagi niyang ikinukwento kung gaano niya kamahal ang wife niya, in his usual matter-of-fact way. At madalas, napipilitan lang akong ngumiti habang nakikinig. Nagpatuloy ang flashback habang magkatabing naglalakad ang dalawa sa mga streets ng town. Even after mamatay ang wife niya, palagi pa rin niyang ibinabahagi sa akin ang memories nila at sinasabi niyang balang araw, babalik siya sa hometown niya. Muling tumingin si Lernan sa labas ng carriage, bahagyang naging malungkot ang kanyang ekspresyon. I miss those days. Ngayon, bihira na niyang pag-usapan ang mga bagay na iyon. In the end, hindi siya nakabalik sa hometown niya for over 50 years. Naging distant ang tingin ni Lernan habang inaalala ang matagal niyang kaibigan. Tahimik siyang tumingin sa hawak niyang apple. I think I understand why. Kailangan ng extraordinary courage para harapin ang mga bagay na matagal mo nang nawala. Nag-flashback ang kanilang reunion noong matatanda na sila, magkatapat na nakatayo ang dalawa sa isang grand hall. And then, a few years ago, the Golden Land engulfed his village. That's when he finally took action. Tahimik na nakaupo si Lernan sa carriage habang tinatapos ang kanyang reflection. And that's why I wanted to help him return. Hindi sa cold and lifeless Golden Land, kundi sa colorful at radiant place kung saan niya minsang nabuhay ang buhay niya. Tumingin siya kay Edel, na tahimik na nakasandal. Maybe you think he made up his mind too late. Diretsahang sumagot si Edel. Way too late. Tumango si Lernan, naiintindihan ang point niya. I agree. Why did it take him this long? After all these years. Pero, I don't blame him. We're only human. Limited lang ang time natin. Patuloy na umaandar ang carriage sa forest road habang mabigat ang kanyang ekspresyon. There is no such thing as someday in our lives. Bahagya siyang ngumiti ng malungkot habang nakatingin sa labas. How foolish of us. Sumandal siya sa loob ng carriage bago ibinigay ang kanyang huling reflection tungkol sa kanilang kabataan. Neither Denken nor I realized this simple fact hanggang sa tumanda na kami. You see, ako rin, matagal kong ipinagpaliban ang pagtupad sa pangako kong suklian ang kabutihan niya. Patuloy na umaandar ang carriage sa ilalim ng malawak na kalangitan. Palagi kong iniisip na kaya ko naman itong gawin anytime at tutulungan ko siya kapag dumating na ang oras na kailangan niya talaga ako. Bahagyang naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Pero pwedeng dumating ang araw na kailangan na nating magpaalam sa isa't isa anumang oras. Tumingin siya sa kalsadang patuloy na umaabot sa unahan. All we have is now. Saglit siyang natahimik bago ipinahayag ang kanyang huling desisyon. That's why gusto ko siyang tulungan sa abot ng makakaya ko at kaya nagdesisyon akong ibigay sa kanya ang pagkakataong iligtas ang lugar na ito mula sa Golden Land. This is our final fight against the inevitable, as feeble old men. Ngumiti siya ng mahinahon habang patuloy na umaandar ang wagon. I wonder what he'll think when he sees his golden hometown filled with all those memories from the past.
Tumingin siya sa malawak na landscape, puno ng quiet conviction ang kanyang mga mata. I'm certain that Denken will show us a bold and beautiful final battle against inevitability, something I could never pull off myself. Balik sa cabin, biglang natapos ang kwento. Tumingin si Denken kina Frieren at sa grupo. The bottom line is, impossible talagang talunin si Mock. Walang kabog-abog, agad na nagsalita si Frieren. Alright, dismiss. Dead pa namang tumingin si Stark sa kanya. Let's listen to the whole story. Chapter 83, The Stone Bracelet of Servitude. Nakatayo si Denken sa tabi ng bintana habang nagpapatuloy sa kanyang paliwanag. Totoong hindi natin kayang talunin si Mock. Pero sa current circumstances, malabong matalo rin tayo. Kaya gusto kong maghanap ng paraan para manalo gamit ang mga impormasyong nakalap ko. Agad siyang pinutol ni Frieren. Wait, what do you mean by malabong matalo? Lumingon si Denken at direktang tumingin sa kanya. Frieren, curious ka siguro kung bakit buhay pa rin ako, lalo na't nakalaban mo na mismo si Mock. Napatingin si Fern kay Frieren, halatang interesado rin. Well, yeah. Ano bang ibig niyang sabihin? Once na akong nakapasok sa Golden Land at nadalaw ang puntod ng wife ko. Lalong naging seryoso ang atmosphere nang idagdag ni Frieren ang isang mahalagang detalye tungkol kay Mock. Covered ng mana detection ni Mock ang buong Golden Land at sobrang precise ng detection niya. Even I would have a hard time tricking him. Tahimik na tumango si Denken. And he did indeed find me. Nag-flashback ang eksena kung saan nakatayo si Denken sa harap ng puntod ng kanyang wife sa gitna ng tahimik at golden na landscape. Ilang hakbang lamang ang layo, tahimik na nakaupo si Mock. He let me live. At least for now, wala siyang intensyon na patayin ako. Tinitigan siya ni Frieren, tila sinusubukang basahin ang nasa likod ng kanyang mga salita. Ang confident mo. You say that as if you know Mock personally. Saglit na yumuko si Denken habang nag-iisip bago muling humarap sa grupo. And that's why sinabi kong ikukwento ko ang lahat from the beginning. Complicated ang circumstances pero magsisimula muna ako sa current situation tungkol sa Golden Land at kay Mock. 50 years ago, ang newly established Continental Magic Association ang nagsil kay Mock at sa Fortress City of Y sa loob ng barrier. Habang nagsasalita, naalala niya ang napakalaking dome ng magic na bumabalot sa buong region. Even though tama ang naging decision nila, naging passive na sila ever since. Wala na silang ibang ginawa kundi i-manage ang barrier. Nag-flashback sa isip niya ang pagpunta ni Lernen at Edel sa Golden Land para magsagawa ng reconnaissance. Then my old friend Lernen started his personal mission to investigate the interior of the Golden Land. Natanggap ko ang report niya through Edel, a second-class mage, gamit ang kanyang memories. Diretsahang tumingin si Denken kina Frieren at sa grupo. Let me share that information with you now. I approve. They're cute. Napangiti naman ng proud si Connie habang hawak ang cat-shaped bread niya. I know, right? Latest products ito ng bakery over there. Pinili ko yung kitty, tapos si Lawine naman yung bunny. Walang pakialam na kinagat-agad ni Lawine ang tenga ng bunny pastry. Sa not bad. Napatras si Connie, hawak ang ulo sa sobrang gulat. Have you no mercy? Show more love to cute things. Tinapak ni Edel ang kanyang chin habang pinag-iisipan ng basket ng bear-shaped pastries. May bears din. Ang hirap pumili. Sa background, lumapit si Lernen sa counter. I would like those 3 animals, one of each. Biglang nanlaki ang mata ni Edel. So bushy. Balik sa cabin, halatang bored na si Stark. Hey, can't you skip this scene? Kalmadong ipinaliwanag ni Denken kung paano gumagana ang spell. Memory transference is an advanced spell, kaya mahirap pumili ng specific memories. Mukhang nagsisimula ang memory sa isang scene na may malakas na impression sa caster. Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy. Anyway, I don't think kailangan din nating magsimula sa part na to. Masayang hawak ni Edel ang paper bag habang tinitingnan ang bear-shaped pastry na binili ni Lernen para sa kanya. Can I really? Magkatabi silang nakatayo sa stone balcony na tanaw ang buong town. This is nothing compared to the fees I'll be paying to your family after this. Second-class mage Edel. Sumandal si Edel sa stone railing at tumingin sa kanya. Another job for the Continental Magic Association, huh? First-class mage Lernen. Umiling si Lernen habang sumandal din sa railing. Well, this one is more of a personal request from me. Napabuntong hininga si Edel at bahagyang yumuko. Doesn't matter. I don't wanna work. I'm sorry. Wala kasing ibang first-class mage ngayon na kasing galing mo sa hypnosis. Bahagyang kumiling si Edel na parang may naalala. There's that crazy woman, Method.
Nag-flashback ang isang eksena kung saan masayang tinatapik ni Method sa ulo si Edel habang nanginginig naman ito. You scare me. Bahagyang ngumiti si Lernen. She's not much of an expert. At hindi rin naman siya kasing crazy ng ibang first-class mages. Sumandal si Edel at inilagay ang pisngi sa kamay. You must have a hard time. Huh, Lernen? Naglakad si Lernen sa tabi niya, bahagyang naging reflective ang expression. It's not so bad. I actually enjoy it quite a bit. Siguro dahil ako ang craziest sa kanilang lahat. Muling naging seryoso si Edel at nagtanong tungkol sa mission. And what are the details of the request? Biglang nagbago ang demanor ni Lernen. It involves the Golden Land. Napaisip si Edel kung paano siya makakatulong dahil limitado ang specialization niya. Is there anything I can even help with? Alam mo namang practically useless ang hypnosis magic ko kapag hindi human ang target. Exactly. Hindi mo kayang kontrolin ang minds ng demons. Ipinaliwanag ni Edel ang limitation ng magic niya. Hypnosis spells only work on humans or creatures similar to them. Wala itong effect sa demons dahil magkaiba ang origins at mentality nila. Humans tayo, so kahit mahula natin ang iniisip nila, hindi natin sila kayang i-empathize. How could I control their minds? Tumango si Lernen habang sabay silang naglalakad sa city street. You're right, pero hindi yon ang hinihingi kong tulong. Napatingin si Edel sa isang intricately carved stone band na nakapatong sa ornate pedestal. What is this? Tumayo si Lernen sa tabi niya at ipinaliwanag ang item. The Stone Bracelet of Servitude. Kinuha ni Lernen ang bracelet para masuri ito ng mabuti. Mayroon lamang isang magical item sa buong mundo na kayang kontrolin ang mind ng isang demon. Ginawa ito ni UF the Sage. Tinitigan niya ang hawak niyang bracelet. And this one is a replica. Dati, may mga taong nag-abuse sa power ng item na ito. Hawak niya ang replica ng bracelet habang ipinapaliwanag ang history nito. Si Mocked of the Golden Land, isa sa 7 Sages of Destruction, ay may magic na kayang gawing gold ang kahit ano. Gusto ng Lord ng Fortress City of Wise ng napakalaking yaman, kaya kinontrol niya si Mock gamit ang Stone Bracelet of Servitude. Tumingin si Lernen sa Toiring Fortress sa background. Pero nagrebelde si Mock at itinulak ang Wise sa kapahamakan, ginawang gold ang buong city sa isang iglap. Muli niyang tiningnan ang bracelet sa kanyang kamay. Ayon sa reports ng iilang survivors ng Golden Land, suot pa rin ni Mock ang Stone Bracelet of Servitude. I think malfunctioning ito for some reason. Ibang-iba ang power ng replica na ito, pero faithfully reproduced naman ang magical structure nito. Iniabot ni Lernen ang replica kay Edel. Edel, kahit hindi mo naiintindihan ang minds ng demons bilang expert sa hypnosis, dapat kaya mong ma-decipher ang structure ng magic na ito. Maingat na sinuri ni Edel ang Stone Bracelet of Servitude. I see. So gusto mong i-restore ko ang Stone Bracelet of Servitude kay Mock, huh? Seryosong tumingin si Lernen sa kanya. I believe this is the key to defeating Mock of the Golden Land. Napabuntong hininga si Edel at bahagyang umiwas ng tingin. You're putting too much pressure on me. What will you do if I fail? Alam mo ba kung paano ako nakaligtas hanggang ngayon? By knowing when to give up. Nag-shift ang scene pabalik sa present kung saan patuloy na umaandar ang kanilang carriage sa dirt road. We're almost there. Tumingin si Lernen sa labas ng carriage habang papalapit sila sa destination. My colleagues have already entered the Golden Land for a preliminary investigation. Bahagyang nag-aalala si Edel. Will they be alright? Kalmadong ngumiti si Lernen. The one in command is Tao, a first-class mage. Bata pa siya, pero elite mage siya with plenty of combat experience sa Northern Plateau. Nagpatuloy siya para bigyan ng assurance si Edel. The others are second-class mages like you, pero mas experienced ang karamihan sa kanila kaysa kay Tao. They should be able to bring back useful information. Let's hear their reports first. Dumating sina Lernen at Edel sa isang masukal na forest. Habang naglalakad sila, may isang figure na lumabas mula sa likod ng puno, mabigat na nakasandal sa trunk. Agad itong napansin ni Lernen. This is not the meeting point we agreed on. Lumuhad ang wounded mage sa lupa habang hawak ang kanyang dagwang balikat. Master Lernen. Nakilala siya ni Lernen at kalmadong lumapit. Second-class mage Fru. Report. Yumuko si Fru habang nakaluhod sa harap nila. Yes sir. We encountered Mock in the Golden Land. Nag-flashback ang eksena sa loob ng city kung saan biglang inambush ni Mock ang grupo ng mga mages at mabilis silang napabagsak. It was over in a flash. Hindi niya kami binigyan ng chance na gumamit ng magic. The rest are dead. Napatingin si Edel sa kanya, halatang shock. In a flash? Saglit na natahimik si Lernen habang pinag-aaralan ang wounded mage.
May isang mahalagang tanong na agad pumasok sa isip niya. Wait, then, how are you still alive? Tumakbo ako ng buong bilis ng makakaya ko. Kalmadong pinino ni Lernen ang tanong niya. Let me rephrase that. Why did Mock allow you to live? I don't. Bigla siyang natigilan ng makarinig ng metallic clink mula sa kanyang katawan. Napatingin si Fro sa kanyang mga kamay, unti-unting napalitan ng takot ang kanyang ekspresyon. No, agad na napagtanto ni Lernen ang danger. Edel, read her memories right now. Lumuhad si Edel sa tabi ni Fro at inilagay ang kamay sa balikat nito habang tuluyang kumakalat ang transmuting magic. It's too late. Napatingin siya kay Lernen. Lernen, we're outside the barrier. Tahimik na tumingin si Lernen kay Fro. I see. I'm sorry to have made you suffer like this, Fro. Mukhang hinayaan siyang mabuhay ni Mock para balaan tayo. Tumingin siya sa tahimik na kagubatan habang nauunawaan ang mensahe sa likod ng ginawa ni Mock. He's saying, I can end mere mortals like you anytime I want. Sa halip na matakot, naging determinado ang kanyang ekspresyon. He underestimates us completely. I can't wait to enter the Golden Land.